kay Moises para mamuno sa bayang Israel. Pero tingnan niyo po ang kanilang leadership ay nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya sa Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yaon. Dili-dili mo yun araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Hindi yung maganda kapag nakaugat sa salita ng Diyos ang leadership ng bawat isa. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Amin ba? Ang leadership po ay hindi lang yan sa mayroong kang pinamumunuan, mayroong kang mga tao na hawak. Hindi lang po yun ang leadership. Ang leadership po una ay nagsisimula sa tahanan. Bakit? Ang tatay at ang nanay, sila yung mga leader ng tahanan. Tama po ba? Bakit? Baka sabihin natin, Brad, hindi na kapantay noong unang panahon. Pero ngayon, mayroon na tayong tinatawag na batas na equality. Yung equality, yung magpas, minsan, yung babae na ang mas mataas kaysa lalaki. Tama po ba? Yan. Kaya ngayon, minsan, makikita natin ang equality na ibig sabihin, kung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. Yun ang equality. So, ibig sabihin, kung nagaganap ngayon ang equality sa tahanan, sa nanay at tatay, so silang dalawa ang leader. So, isa sa mga leader, napakalaga na dapat sila po ang pundasyon ng kanilang leadership ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi niyo sa Joshua chapter 1 verse 8, sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Kaya kapag ang tatay at ang nanay ay nakaugat sa salita ng Panginoon, maganda ang takbo ng pamilya. Tama po ba? Pero pag ang nanay at tatay ay walang alam sa Word of God, ang pamilya ay magulo at hindi nagtatagumpay. Pero pag nakaugat yan sa salita ng Panginoon, halimbawa, ang tatay may takot sa Diyos, ang nanay may takot sa Diyos, maganda ang magiging kalalabasan ng kanyang pamilya. Ngayon, baliktad ang nangyayari sa mag-asawa. Bakit? Yung lalaki takot sa asawa, yung babae takot din sa lalaki, ayaw magkamali. So, kinatatakutan natin, di ba? Ang kinatatakutan natin ay mismo yung kasama natin na dapat nagtutulungan tayo. Na dapat yung dalawa, ang kinatatakutan ay walang iba kundi si Yahweh na siya lamang. Kaya po si Joshua po ang nakapagdala sa bayang Israel sa Kanaan, sa lupang pangako. Bakit? Salita ng Diyos ang pundasyon ng kanyang pamumuno. Ngayon, bilang mga tao na sumusunod sa ating Panginoon, dapat tayo ay kay Kristo lang. Kay El Shaddai lang tayo. Kaya dito sabi ng Bible kay Joshua, tandaan mo ang bilin ko, magpatatag ka at nakasan mo ang iyong loob. Kasabihin mo sila katabi, magpatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Ang tanong doon, bakit kaya ganun ang encouragement po kay Joshua? Kasi alam ng Diyos, si Joshua ay dadaan sa ibang ibang uri ng problema at pagsubok. Alam ng Diyos yun. Hindi pa nangyayari, pero sa Diyos ay alam na niya lahat. Alam ng Panginoon kung ano ang dadaanan ni Joshua. Hindi pa dumarating sa atin. Alam na ng Diyos kung ano darating. Amen. Yung tao matatag at malakas ang loob, yun lang ang nagtatagumpay. Pag mahina ang loob ng isang tao, hindi ka magtatagumpay. Huwag kayo matatakot. Kasi alam ng Diyos kung ano mangyayari sa atin. Tingnan niyo po yung nagkakanakuha, yung mga may business. Sila po'y sumusugal.
namumuhunan. Ganon din sa Panginoon. Kung alam natin ang prinsipyo ng Diyos, mamuhunan ka kay Lord. At maniwala ka, ang Diyos ay hindi kanya pamahalaan. Sinang gusto mo tagumpay? May malinis ba yan? Kahit nakikita nyo ang problema, nakikita nyo ang pagsubok, huwag may malinis ba yan? Tapangan natin. Iyon ang pinapakita ng Bible sa atin. Ang Diyos ay lagi natin kasama. Hindi tayo dapat matakot. Kahit anong dilim ang dinadaanan natin, kahit anong problema ang hinaharap natin, kahit anong kawalan ang ating nararanasan, tatandaan natin, hindi tayo dapat natatakot at hindi dapat ang ibabaw ang takot. Bakit? Nandyan si El Shaddai, laging tutulong sa atin. Ano ang kinatatakot natin kung kasama natin ang Panginoon? At ang pangako niya hanggang sa katapusan ng mundo. Yan ang sabi ng Biblia, hanggang sa katapusan ng panahon. Nang ibig sabihin, walang minuto, walang oras, walang segundo na tayo ay iniiwan ng Diyos. Lagi na rin yan ang Panginoon. Lagi nating kasama ang Diyos. Siya ang ating kalakasan. Amen, Lord. Di ba may kanta nga tayo? No? Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kagalakan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Kaya tayo mga Kristiyano, binaalalahanan lagi tayo na mayroon tayong kasama. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya kahit anong nangyayari, hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Dahil alam natin, iingatan tayo at ililigtas tayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Papunta pa lang kayo sa gawain dito, alam na ng Diyos kung anong problema niyo. Kahit ngayon, alam ng Diyos kung anong iniisip ninyo. Naniniwala kayo doon? Alam din ng Diyos kung sino ang lumilipan ng isip. Isip mo ay litong-lito sa mga panahon, hindi mo na maintindihan. Andyan pa ba kayo? Alam ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Maniwala kayo. Walang nalilingi sa mata ni Yahweh El Shaddai. Kaya maniwala kayo, papunta pa lang kayo sa lugar na ito. Alam na alam ng Panginoon kung ano ang inyong pangailangan. Huwag kayong mag-alala. May gagawin ang Diyos sa atin ngayon. Kaya namin po ito lang, wala tayong ibang piling asahan talaga kundi ang Diyos lang. Pag sa Diyos ka nagtiwala at lumapit, maniwala ka. Kaya pag nagtiwala kayo sa Panginoon, nalangin ka sa Kanya, gagamitin niya ang kapitbahay mo para magpunan ang pangailangan mo. Gagamitin ng Diyos ang kapatid mo na kuripon para pagpalain ka ng Panginoon. O dito may mga kapatid na kuripon, ano? Kahit mayroon naman, talaga naman sasabihin sa'yo, wala. Kapatid mo na yun. Pero huwag ka mag-alala. Pag ang Diyos ang kumilos, walang kuripot kay Lord. Amen. Magugulat nila lang ang kapatid mong kuripot ang magugusapan. Bakit? Pag kinausap ng Diyos ang taong kuripot, mabubuksan ang kanyang kamay. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang kahinaan natin ngayon ay papalitan ng kalakasan ni Yahweh El Shaddai. Sa mga nananalig sa Kanya, ang tulong ng Diyos ay laging darating sa atin. Sabi
Sabi nga ng aklat ng awit, kabanatang 37, talatang 24, kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kamay tutulong. Andiyan ang kamay ng Diyos, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya sabihin niyo po, salamat sa Diyos na laging nakaalalay sa akin. Huwag niyong kalilimutan po yan, mga kapatid. Ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating kinikilala, laging naririyan upang tayo ay kanyang alalayan. Na habang hinaharap mo ang pangarap mo sa buhay, nakaalalay ang Diyos sa iyo. Habang pinatawag mo ang iyong pangarap, nakaalalay ang Diyos sa iyo. Kaya hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Bakit? Nakaalalay ang Diyos sa iyo. Tama ba? Kaya iniiwas tayo ng Diyos na mainggit kanino man. Bakit? Kasi may kanya-kanyang panahon ang tao para kay Lord. Kung naniniwala tayo sa Kanya, habang ikaw ay naglalakbay sa mundong ito, tinatahak ang ating mga pangarap sa buhay, si El Shaddai, andyan, lagi nakaalalay sa ating buhay. Kaya parapakan, purihin ang ating Panginoon. At nawa ngayong gabi, pinagpala kayo ng Diyos. Pinagpala ka kayo ng Panginoon. Sino ang pinagpala ni Lord? Kaya mula ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia na inyong narinig? Ano sabi ng Bible? Huwag matakot. Amen po? Kaya naman ang ating haharapin sa buhay nito, huwag tayong matatakot. May Diyos na laging kasama natin araw-araw. Mayroong Diyos na laging nag-aalalay sa atin upang tayo ay tulungan. Amen ba? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat makapat. Palakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. At habang tayo ay nakapikit, kausapin niyo po ang ating Panginoon, idulog sa Kanya ang ating mga pangailangan. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.
ay lagi mag-aalalay sa aming buhay. Kaya Ama, dalangin ko po ang bawat nakikinig ngayon ay lagi mong abutin na iyong mapagpalang kamay. Bigyan lagi sila ng lakas at ang akibay na gagaling sa iyo. Tulungan lagi sila, Ama, na patuloy na magtagumpay sa lahat ng pagharap sa mga problema, pagsubok na dumating sa aming buhay. At kami po'y nalanganin na kami ay laging magtatagumpay. Salamat, Ama, sa gabing ito at umaasa kami, nananalig kami, na sa iyong mga salita na aming napakinggan, lahat ng mga may sakit at may karamdaman ay iyo na pinagaling. Lahat na may problema, may pagsubok sa buhay ay iyo na po itong pinalaya. Ama, pagpalain lagi ang gawain nito sa lugar na ito. Silang lahat na walang sawa na dumadalo sa gawain ito. Bigyan lagi sila ng kalakasan at kasatagan. Pagpalain mo lagi, Panginoon Diyos, ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ay lagi mong ingatan at pagpalain. At inaangkin na namin, Ama, mula sa gabing ito, kaming lahat ay laging mananagana sa buhay na ito. O Diyos, salamat at patuloy kong dalangin na pagpalain mo lagi ang paspasan lahat ng mga hawak ng kamay na ito. Daluyan lagi ito ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay nito ay patuloy na magbigay ng kaluwalhatian sa dakila mong pangalan. At amin pong aangkinin na kami lahat ngayon ay answered prayer na. Nabilang Ama, pagpalain mo rin po ang iyong mga ginagamit, mga instrumento para ikaw ay paglingkuran. Bigyan natin sila ng kalakasan at karatagan, lalo na ang iyong mga manggagawa sa lakong ito. Samahan lagi sila pagpalain ang buhay. Salamat, Panginoon, sa tiwalang ibinigay mo sa amin. At paniniwalaan namin, Ama, na ngayong gabi, kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinag